Guys, tara magpalit tayo ng brake pads ng Isuzu D-Max manual, bundok, your model 2012. So gamit lang po tayo ng tie wrench na size 19. Kung meron naman po kayo dyang socket na 19, pwede na po yan. Tsaka slider, then tubo para mas malakas yung puwersa natin. Guys, sa mga gusto po mag DIY, so sundan nyo lang po yung video na to and tingnan nyo lang po kung paano po yung procedure na gagawin ko. Pinaka the best po mag-jack ay sa may cross member nya. So bago po magkalas ang gulong, lagyan po muna natin ng kalso ang gulong natin sa likod para na rin po sa ating safety. Mag-ready lang po tayo ng 12 na socket or 12 na box para po sa ating caliper bolt. Kung mapapansin nyo at makikita nyo, napakalaki ng diferensya ng lumang brake pads dun po sa bagong brake pads. So ito lang po talaga ang maganda sa mga genuine parts compare sa mga replacement. Kapag genuine parts po kasi kompleto na yan. May kasama na siyang clip pad, upper and lower, tsaka po grasa. Mas okay at mas maganda po talaga na isama natin na palitan yung mga clip pad kasi kasama naman po yan sa genuine parts. So ikabit na rin po natin kaysa hindi po natin palitan yan kasi sa pagtagal po humihina po yung lifespan ng lata ng ating clip pad. Once na na-install na po natin yung lower and upper clip pad, wag po natin kalimutan na linisin yung ating rotor disc. Gagamitin lang naman po natin dito ay liha na 120. So importante po talaga na malinis natin yung pinaka-surface ng ating rotor disc at iwasan po natin malagyan ng grasa yung pinaka-surface nya. Lihahin po natin mabuti yung pinakaharap nya at pinakalikod ng ating rotor disc para malinis po natin mabuti yung pinaka-surface nya. Kapag okay na po at malinis na yung surface ng ating rotor disc, so pwede na po natin i-install yung bago nating brake pads. So lagyan po natin ng grasa yung pinaka dulo at saka ilalim ng ating brake pads para po iwas sa anti-rattle. So iwasan lang po talaga natin malagyan ng grasa yung surface ng ating brake pads. So sa mga gusto po talaga mag DIY, so sundan nyo lang po yung video ko at makakakuha po kayo ng idea kung paano po magpalit ng mga brake pads ng ating mga sasakyan. Advice ko lang po kapag nagpapalit po tayo ng brake pads, lagi po natin lagyan ng grasa yung ating slider pin or yung ating caliper pin. Kasi po napaka-importante po niyan at napakalaki po ng purpose niyan ng ating slider pin. So once po na yan ay nag-stack up, tumigas po yan. Magkokos na po yan ng pag-init ng preno natin. O pinaka-worst po mag-usok or hindi na umikot yung mga gulong ng ating mga sasakyan. Kapag nag-stack up po yung ating caliper pin or slider pin. So isa din po sa reason kung bakit nag-i-stack up yung gulong natin o nag-iinit o nag-uusok, stack up yung pinaka-caliper piston natin. Advice ko lang po, kapag naka-5 palit na kayo ng brake pads, mas okay po talaga na pa-check nyo na yung pinaka-caliper piston nyo. Baka po stack up na yun or kinakalawang na. So advice ko lang po bago natin i-press in yung ating caliper piston, make sure po na nakabukas na po yung reservoir ng ating mga brake fluids. So kapag okay na po, ta-press na natin yung caliper piston, okay na po yung ating slider pin, ang ating brake pad. So pwede na po natin yan ibalik at higpitan yung ating caliper bolt na size 12. So kung may natutunan ka, pakishare na rin sa iba para maging aware din yung iba. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi sa mga aking mga video.